Hello mga anti-criers! Welcome back to the vlog! Ayan, layas taday. Mag-bike tayo kasi maganda yung weather. And may mga i-inquire lang kami. Punta tayo sa town, yung malapit lang sa amin. It's not so far, siguro mga 5 kilometer or 4. So, para makapasyal kayo. Pero naka-jacket ang inyong anti-criers. You have my passport. No! So, hello mga anti-criers. Ayan, nandito tayo ngayon sa restaurant kung saan kami laging nagano kasi pagkatapos nito pupunta tayo ng grocery. Ang ganda ng weather. So, ayan yung ano natin. Nag-order lang kami ng isang menu kay mahurot day. Ang aga pa kasi, normally, alas 12 pa. Alas 12 ang ano nila dito, murag lunch. Na dyan sila yung lunch, na sila paniud to parehas at Wadas Pinas. Magaya dyan sa atin. May orange tree. And then yun yung bike natin. Nag-bike lang tayo, no? Eh, para ma-enjoy natin yung weather. Nag-order tayo ng drinks natin. You like it? Cheers, my love. Cheers, my love. Welcome to Bienvenido de sunny weather. Welcome to the sunny weather. Welcome to a sunny weather. How you say? Bienvenido de sol. Al sol. Bienvenido al sol. Y cielos azules, blue skies. Ngayon na nagsisimula yung sunny weather dito sa Spain. Perfect. Ayan, meron tayong olive. Uy, where is the kuan? Walay palaman ani. Drunk. Parang nalasing ako dahil. Tingnan niyo yung nakuha, nag-melt na yung ice. Yung kay Dono. So ito na yung pangalawa, hindi na ako nakabangan. Yung una nilang serve is pasta. Hindi, ay kumain chicken. Chicken Gordon bulo nga na maliit. Ayan. It's too late. Mucha calor. It's too hot. Nagbihis siya ng show. Tinanggal niya yung pajama na niya. Ayan. Coffee. Uy, parang, nalilipong ako, day. Nalubog man ako. Uy, ang init ngayon. What now? Is the degree? Uy, it's 19 degree though. Uy, 21. Definitely more than 19. 21 and then in the 5 p.m. 23. And tomorrow is 23 also. Ooh, lala. And Sunday is 25. Oh, la caramba. Sunny weather is coming. Hot weather. So pwede na tayo dyan sexy mga anti-criers o zivadze. Hoy, here's your coffee. Hoy, your coffee ba? Oh, it's so small. Cute keng baso dahil. Ano yan siya? I think espresso. Let's go. Do you... I don't go inside in the supermarket, ha? You only go there and then buy some juice for you. Oh, yeah. Yeah. Oh. And you don't need anything else. Just juice. Next time na lang ako magbili ng cabbage. Nanatay ko
Kasi ubos na yung juice niya. Maghahanap siya ng juice every time. Kasi pag gabi, pag manonood kami ng movie, pag ano siya, pag sima-sima. So let's go. Hindi muna ako mag-video ha kay Roman kung nalipong dayo eh. So hello mga anti-kadayers. Ayan, pauwi na kami day. Ang nangyari na flat ang bike. Oh my god. Tapos nag-grocery pa naman ako na ang dami, ang bigat. And then may battery kaming dala. Iniwan na lang ni Mr. doon kasi kanina day may pulis kasi na-stop kami dyan sa super highway talaga. Kalagot oy. And then so yun, si Dudong na lang yung bumalik doon sa bahay. Ginuyod na niya yung bike. Eh grabe gid niya ka-flat. Suko kayo si Dudong. So kukunin niya yung car. Ay ginoo ko eh, ang dami. Katatapos lang ng isang problema, ngayon may isang problema na naman. Ay Diyos ko Lord, ano ba to? Ay ano man yung mga ano eh, naman yung mga daotang espiritu. Yung feelings na okay na sana, chill na, masarap yung weather. Ay. Pero feel ko na flat yung bike dahil sa bigat. Grabe ang bigat kasi may battery. Tapos may grocery pa. Oh. Diba dahil sinong hindi ma-flat niyan? Plus ako pa dyan sa likod. Oh. Diba? Dito kami ngayon sa highway. Hinatid kami sa police. Doon dito sa may area na to. Kasi kanina doon kami nag-stop sa may highway talaga. Yung super highway na dyan sa taas. So nadaanan kami ng police. Sabi hindi bawal. Bawal daw yung inistapan namin. And then hindi nag-try kaming mag-pump. Hindi ma-pump ang bike. Ay, Diyos ko Lord. So, mamaya pa talaga yun si Dudong day kasi medyo malayo-layo pa naman yun. So, kawawa naman si Dudong, uy. Hi mga auntie, kaluoy pod kaayo ni Dudong, uy. Mga day, kabalo mo. Nagkuan day siya, iniwan niya yung bike dun lang sa unahan ko mga day. Tapos nag-hit si Uncle. Luoy ka ano siya, naglagot yung mga auntie. Alam niyo ba? Alam niyo ba yung feelings na parang nababudol ka na ngayon sa mga benta ng mga ano ngayon? Yeah, and then mag-ending na kami day nga. Kami na yun noon yung mag-away. Kay sa mga anak laging mga ingon anak nga mga problema uy. Basta uy. If hindi charger, battery. If hindi battery, charger. Ay. Diyos ko Lord. Naluoy. Akala ko mga auntie na nag-ano lang siya. Nagbaktas tapos ginuyod yung bike. Ay. Wala pa naman yung wala pa naman sila Ate Joby dito. Sila pa naman yung to the rescue sa amin all the time. Ay nako. Kalagot kaayo. Pero wala na tayong magawa kanina nga na. I mean, nag-usap kami ba? Hindi na. Alam niyo ba yung feelings na kanang pati ikaw, pati sa sarili mo, mai-stress ka na dahil kay iwan ko ha, ako parang mafe-feel ko na din na there's something fishy jud no kay. Syempre, di ba alam niyo naman na bago pa yung car namin. Ano pa yun, mga last year pa namin to nabili. Before nung umuwi kami sa Denmark, before May. And then imagine you guys, ang battery nasira na siya. So di ba ngayon kinuha namin yung battery kung ma-revive pa ba siya? Hindi na siya ma-revive jay. So parang nafi-feel ko talaga ba nga hindi lang siguro sa atin yung may mga ganyang milagro no? Siguro meron din dito sa kanila. Ayaw ko kasing magsabi kasi syempre ibang bansa na to day. Dapat ano ka sa kanilang mga quality, quantity dyan. So, minsan kasi ako, syempre ako, pag, di ba tayo mga Pilipino dyan sa Pilipinas, oh, made-in, galing abroad yan, masarap yan, at quality yan, mga ganyan. Pero, parang ngayon, no, parang nare-realize ko dahil na, hindi jud ka ng, parang feel ko talaga sa ngayon, sa generation natin ngayon, wala na dyan mga quality.
nga mga bagay-bagay. Ewan ko lang ha kayo, comment down below kung may mga experience ba kayong mga bagay na nabili mo ninyo this year. Patapos pagka next year nasira na. O diba day? Parang, ay, ampot na stress ko. Kasi, ewan ko lang ha, kasi like example, dyan sa atin sa Pilipinas, last time nung umuwi kami dyan, last time, hindi ngayon na time ha, hindi ngayon na year, hindi last year, last year pa talaga, bumili ako ng ref, and then mga anti-kadayers ha, bumili ako ng ref, 40 mil kaayo mga anti-kadayers, kailangan 40 mil kaayo, kapinhapit mag 50, and then mga 6 months later, or ilang years lang, sabi ng mama ko, yung ref daw hindi na mag-cold. Agoy zay, anong nangyayari? Sabi ko, anong ginawa nyo sa ref? Ang ganda-ganda ng ref, bagong-bago, tapos yan na yung nangyari. Sabi ko, ipatingin sa sa ganito ganyan, ipapacheck. Di man ta mekaniko, no, di man ta kuan ng mga ingunan lagi. Pero parang napaisip ako, dahil bakit nasisira yung ref? Is hindi pa siya umabot ng 2 years, 3 years, 5 years, or ganun, or so on, whatever, no? Dapat yung ref, aabot yan siya ng 50 years, 30 years, kagaya nung ref nung lola ko na hanggang ngayon, giti-ti na lang siya dahil hanggang ngayon nandyan pa yung ref. Pero yun nga mga ante, yung ref ng lola ko, binili pa niya yun. Yung papa ko dahil ragwa pa siguro namin yun. So parang na ano ako dahil na parang anong tawag dito, parang napaisip ako ba na siguro nung unang panahon pa sa mga lula natin, sa mga binibenta nila noon, at saka sa panahon natin ngayon, na marami na tayo ngayon mga naog shopping, mga naog sigig pamalit, no? Kasi nung unang panahon, walang masyadong bumibili kasi wala silang pira day. Pag may pira sila, iniipon niya na ating mga lula para ibili ng quality na durable jud nga mga kuan. Kaya nga, may mga tayo nung unang panahon, may mga makabili pa tayo ng mga nara na lamisa, nara na mga divider. Pero nag-wonder ko day, bakit yung ref ng aking lula, bakit umabot na tayo dito? Example ko lang yan dyan ha, para hindi ko sasabihin na dito sa ibang bansa, dyan sa Pilipinas yung example ko, para para ma-figure out ninyo din ba. Kasi parang ganyan din yung nangyayari, pero iba lang yung product. So, napaisip ako na, siguro no, sa mga product ngayong generation natin, hindi na talaga ako, hindi kayo. Nasa sa inyo na yan. Hindi na talaga ako maniniwala dahil na yung binili ko yan na mga ganyang mga Etchos Kimberlo. Kunting lang yan, masisira na talaga yan. Masisira na talaga yan dahil. Kasi sa ngayon siguro parang may yan silang sa mga gumagawa na ganyan na parang hindi nila pinapaabot nila sa warranty, pero kailangan ipalagpas sa warranty para masira na naman siya. Like example, 2 years warranty. Pag malapas 2 years na yan, syempre wala na warranty day. O di palit na kagbago, di ba? Kaysas magpa-repair pa ka. O parang yan yung na-mindset ko day, kasi nung una kasi yung mga natin nung una, tuod sa mga anti-kadayers, mahal yun ang mga product nung unang panahon. Like, panahon pa sa aking mga lula, mga panahon pa sa mga 60 years old na ngayon or 70 years old na ngayon. So parang nag-wonder yung kuday, bakit yung ref ng aking lula hindi pa nasisira, is yung ref ko nakabago-bago, nasira na siya day. So alam niyo po yung feelings na gano'n. Instead na, alam nyo, yung feelings ko kasi nabibili ako ng ref na bago kasi yung ref ng aking lola na binigay sa amin is luma na siya, baka gusto ko na siyang ipa-retire dahil wag mo na, gusto ko na siyang hindi na siya masyadong gagamitin ba. Alam niyo ba yung bumalik kami doon sa ref ng aking lola dahil anong gagamitin mo dahil yung bago mong ref sira na. Ay, so yan yung nangyari din sa amin ngayon sa car, at saka ngayon sa bicycle na naman, yung ligid nung last month, yung mga charger, alam niyo yung parang nasisira yung mga charger namin na wala namang, hindi naman laging ginagamit, ewan ko parang may, pero mostly kasi din mga product na binibili namin dahil is galing alam niyo na yun, mostly din dito. I mean, hindi man ako na alam kong masasabi nyo,
dapat inday ani bumili ka ng mahal, parang feel ko kasi day ka ng, like example nga yung car namin, kino-compare ko siya sa old car namin. Yung old car namin may problema siya, like mamamatay lang siya bigla ba, kasi syempre 18 years old na ata yun, 18 years old, 14 years old. So medyo luma na jud siya. So nag-decide kami ni Dodong na bibili tayo ng, if bibili ka ng bagong sasakyan, yung ano na talaga, yung kining durable ba. And then gusto ko kanang dili tantong komplikado. Pero ngayon kasi mga auntie, ngayong mga generation na ngayon, day ang mga sakyanan, di remote na siya, day di controller na siya, kay mga automatic na siya. Bihira ka na makabili ng sasakyan na yung mga ganyan na hindi siya too much control. Meron naman, pero gusto ko yung, sinabihan ko siya na gusto ko yung, alam yung minivan, yung maliit lang na minivan. Pero sabi niya kasi sa akin din, if yun yung gusto mo, tapos pag magbiyahe tayo ng malayo, maano lagi daw, dili lagi daw siya worth it. Pag malayuan yung biyahe, like example, uwi kami sa Denmark, babalik kami dito sa Spain, tapos syempre matagalan yung pagstay. So parang andin ngayon, parang, uy day, Diyos ko Lord, parang, and then syempre ngayon mahihirapan na kami kasi more on computer na siya, and then parang hindi namin siya pwedeng galawin na kami lang kumpara sa mga sasakyan noon na pwede ikaw rin mapokpok day, maulian na ng sakyanan na. Pero ngayon day, di, murag, aywan ko parang feel ko ba na kanang nandito na tayo ngayon sa generation na kanang nandito na tayo ngayon sa generation na more on technology na talaga. So, ang ika-suggest ko lang, no, ika-advise na hopefully nakita tayo mga hindi pa nakakaranas sa mga ganyang bagay. Kanang isipin talaga nating mabuti na okay ba i-let go tong sa nung unang panahon, or kailangan ba talaga nating ngayon sa bagong technology, dahil parang para sa akin, no, karawan man yung computer, pero medyo maglisod gihapon ko day, murag dili jud siya dali, labi na sa mga taong may edad na, alam niyo yung may mga diba nung unang panahon, pag kukuha ka ng mga, like example, dyan, meron pa naman sa atin dyan sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, diba, sa maliit na barangay. Pag kukuha ka ng like barangay clearance or whatever, mga anything na you need from the government, adtuan ra na nimo didto day. Upila ra ka didto, chak, o humana, kuha na dahin. Dito day, hindi, kailangan mo pang pumunta sa online, magpindot dito sa online, mag-fill up dito sa online, hoy, tabangi. Andin, pila pa na kasimana, i-send pa na nimo sa post, hoy, unsa maning, parang, anong unang panahon, parang, kuha ka ng birth certificate, o pila ka dito sa NSO, okay na, sulbad na. Nana kay birth certificate. Karon day, di man, ngayon, hindi naman ganyan. I mean, dito sa kanila, hindi na ganyan day. High-tech ng mga tao. Iyan, isa din yan sa, hindi ko nababanggitin yung pangalan ha. May isa din yan sa gikareklamuhan sa kining asawa sa akong amiga nga sobra na daw kaayo ka high-tech ang panahon karon. Nga sa ka high-tech, di na ta makaistoryag tao. Robot na. Diba? Hello everyone! Ayan, nag-jacket lang ako mga anti-kadayers. Nag-coffee. Kumain ako sa aking pansit. Alam nyo ba, speaking of pansit ha, may chika ako sa... Uy, may something ako mata. Day, gusto ko yung pansit na may itlog. Kanang, dili itlog na nilungag ha. Yung itlog ba na parang malaut-laut siya. Parang may malasado na itlog. Uy, ano bang nangyayari day na itlog? Naway lami naman hinuon akong kuan. Uy, pansit. Iwan ko, hopefully makain ko pa yan. Hindi siya masasayang. So ngayon, kailangan kong mag-organize sa aking mga gamot. Nagbihis ako ng jacket. Yan din. Tignan nyo yung isa. Oh. Hello, people! Hi, people! Hello, mga anti-kadayers!
Yung medyas ni Dodong, oh. Oh, ragod na. Hoy, what happened to daddy's saksak? Saksak? Kung makapag-saksak? So, mag-organize ako sa aking mga gamot ngayon. And then, kailangan ko siyang ipasok sa box kung ano yung mga meron na lang ako. Tapos, ito, be. Ako sa ning isod sa kuan, be. Sa aparador kay kining hindi na kasi ito gagamit. Ay, iwan ko baka next month. Tara, dili siya gubot, day. Itong mga jacket. Ito kasi mga jacket namin. Puno na doon sa malapit sa pultahan ba. So, dito ko na lang nilagay sa aming mga kabinet. Tignan nyo, oh. Ito, mga gamit ng mga auntie na hindi ko na magagamit. Mga damit na, hi, shopping pa more. Shopping pa day, ani. Kaya wag pa kay sinina dagan. And then, ito, kailangan ko siyang labhan. Ay, mag-ready pa ako sa aking wedding dress. Nay, tabang, kadaghan bag plano. Ay, doon ko to ilagay sa kwarto day. Kaya basig madaot, magisi diri ah. So, may mga pilunon pa ako. Ito siya, ang dadalhin sa car. Dadalhin ko to siya sa car, mga day. Kay para, yung ibang damit ko, hindi na ako maghakot sa panahon tinghakot. And then kini, gusto ko labhan ako siya usab. Kaya murag dili siya tantong puti. Pero ano to ni? Murag bulingon man siguro nite. And then itong mga gamot ko, i-ano ko siya, kining ilagay dito sa karton tapos bilangin kung kasi kailangan ko ng ganito from 5 months. So medyo marami yung kailangan natin. So, ayan mga anti-kadayers. Tapos na ako doon sa loob day and then nag-change. Nag-ano ako sa aking kuan, katong pinch. Ganit na ako mga anti-kadayers. Kay na nagluag naman siya. Oy, and then nag-worried ako ba to, ano pa yun? February, March. Hindi pa nag 1 month. Nag 1 month na siya pero hindi pa nag 2 months. So, ang ano ko ngayon, ayaw ko muna siyang palitan. So, ang ginawa ko, nirap ko talaga siya ng mabuti ng ining, tawag nito, tape ba? Para dili siya malangkat. Kasi yung, alam niyo yung sa gilid, yung sa white, yung sa pagpilit niya, yung, ano kasi, yung sticky niya ba, malulus siya, mawawala yung sticky niya. So, yung white, medyo maukang siya mga anti-kadayers. And then, syempre, pag maukang siya, yung pinch niya nalubong doon sa skin ko is matanggal din siya. So, sabi ni Habi, i-tape ko lang daw ng mabuti as possible para dili daw siya matanggal. Hala, feel ko dahil pag dito ko siya ilipat sa arms, siguro mabilis siyang matanggal. Kasi, pag dito kasi sa legs, kaya siguro nag-wonder ako dahil medyo medyo sakit-sakit. Medyo, pag, hindi siya man siya as in sakit dyan, medyo may, pag gaganunin ko yung skin ko, parang may, gaganon din yung pero hindi siya as in sakit talaga. Pero ayaw ko siyang tanggalin ngayon. Gusto ko as possible, kaya pa niya next month or May. Kaya dapat May pa to siya. Ano pa, may April pa tayo, day. Kaya naku, mag-start na naman tayo sa pain, mga anti-kadayers. Pero hindi ko na siya ilalagay sa legs, kagaya ng ngayon kay kuan. Yun nga, di ba last time hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. So, itry ko dito sa aking arms. But hopefully na makayanan ko, no? And hopefully, I do my best na hindi ko siya i-change as possible. Sabi pa ni Habi, wag mong galawin. Antayin mo na mag-alarm daw yung pump na
alam niyo yung hindi na maano yung gamot talaga doon. Kasi may alarm naman na mag-sirin ba na there's something wrong sa needle or hindi siya needle, fusion. But ay, huwag sana mga anti-kadayers, kaya dili pa ko ready. Kaya ito na yung iniisip ko dahil na kailangan ko na talagang magdahan-dahan, mag-impake, mag-ready sa aking mga gamit if ever para next month na aalis kami. Then, in case na di takabarog, kinahanglan abtik yun da. Advance. Ngayon na, tapos na ako doon sa isang kwarto, naglinis ako, nag-organize sa mga papers, naglista sa mga gamot na mga aanuhin ko, yung mga gamot na kulang ko. Kasi kailangan before April, kailangan mag-confirm na sila na bibigyan nila ako ng gamot for 5 months or 6 months para ma-confirm ko. Kasi may mga gamot pa ding bibilhin ko siya sa pharmacy. So, yeah. Yun yung ano ko. Siguro next time, ipapakita ko sa inyo. Pinalitan ko kasi I think magpalit na talaga ako ng tape dye na kailangan ma-protection ng jud siya. Hi, love. Hello. Huli. So, ito siya mga anti-kadayers. Nilagyan ko siya ng tignan nyo. Tinape ko na lang siya dito. Tatanggalin ko na lang yan pag itong brown, pag mag-shower ako. Tapos, gidouble na ko ning white tape kay yung white sa ilalim. Wala na siya kuanday, wala na siya tape, di na siya mapilit. Hindi na siya pipilit sa aking panit, so medyo ukang na siya. May konti namang nakahawak doon sa ibang part, pero hindi siya hindi siya safety ba, basig maukang na. Tanggal tananday. Ikaw, you know where is the coffee machine? You know where is the coffee machine? Hingi ng coffee, Nice pa yung weather. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the